Tal Church. Ayan. So hi guys, good morning. So I'm here at Tagaytay with yan, si Jaja, Shane, person, stopover muna kami. Good morning guys. So it's long trip and ayun, almusal, breakfast sa Paris lang. Pero only rice siya, 70. Worth it naman. Kasi ang lamig. Grabe ang lamig. Ayun yung Taal. Super lamig. Pero ang fresh pag ano, pag ganito yung panahon, ang fresh mo tignan. Ayan. Isa lang bayad, oh. Ayan. Hi, Shane. Hi. First time mo? Yes. First time mo mag-rides? Yes. Ayan ha. Salamat ka kay Ate Ging, di siya sumama. Thank you, Tigi. Fantasy World, the abandoned castle. Located sa Limery, Batangas. Shane, halika na. Kausapin mo yung guard. Kaya mo pwede ka mo. Birthday mo nga mo. Dali na. Birthday mo, ina? Birthday niya eh. Oo, kaya ka. Uy, binabati ka ni nanay. Uy, bilhan mo naman si nanay. Bilhan mo naman ang nanay. Bilhan mo naman ang nanay, oo. Ma'am, Dali na. birthday mo naman pala. Bilhan mo ng singaling si nanay, oo. Oo nga. One hour later. Guys, nandito na kami ngayon sa Taal Church. So, dito kami with Shane, si Shane. Tara pala Shane, halika nga dito Shane. Guys, dito sa Taal mayroong pag-inasal. Ang ganda ng bride. Diba? Ang ganda ng gun. Also, the entourage. Dito na lang tayo daan, oh. Eksena ka naman dun. Diba? Hi Shane. Ang ganda ng bride. Ito yung sa loob ng church. Ay, umpak lang ito. Watch tayo muna, Shane. Umatin muna kami dito ng wedding. Sa'yo, Saldi, ha. Akin yung dalawa sa likod. Charos. Ayan, oh. Ayan, oh. Yeah. Ang ganda din ng babae. Ayan sa akin, kay Saldi yung isa. Saan sa'yo, Shane yan? Ito kay Shane daw yan. Lalabas na kami guys. So ayan, si Shane kasama ko kasi yung mga person laging nauna, bahala sila dyan. Diba? Sa Reno. So ayan guys, ito yung park ng Taal. And hi Shani, Taal Church. Ayan. So 400 nga. 400? 400? Kasi pag bumisa, mapapamahal ka pa dyan. Pwede iba-ibahin mo ito, Willie. So, Nag-iis lang ang ano mo. go lang siya. Pwede iba-iba. Kadamo kalaki di no. Shane, kadamo kalaki Shane, oh. Wala sa yun nga kanya sabi. Alam mo, Saldi, shout out sa iyo, bala ka diyan. Sa'yo, Mama. At sabi may nag-aabay doon, sabi ni Shane, no?
Kay Saldi yun yung baby boy. Hindi nakakalimutan si Saldi sa baby boy. May ambag ka pa rin there. Yan guys, nandito kami sa Taal Gallery. So, ito yung entrance. Ay, may cafe din pala siya. Cafe restaurant din siya, oh. Yan. Actually, cafe restaurant din pala siya, oh. Ay, ang cute. Yes. Ito yung Taal Gallery. Uy, magbayad na kayo dun. At sa, wala pa. Uy, magbayad na kayo. Bilis na, uy. Babayad na bagad, kuya? Oh, go na. Tara na tayo. Yan yung... Yan yung old church nila, oh. Ayan. Donation ba? Ay. Ano ba yan? Nagbibirat sa inyo? Siguro. Ayan ha. Pumunta ka dito, mag-isa ka lang, no? Hala, saan siya? Uy, gagay. Saan siya uli? Yeah, so good morning po sa inyo mga panauhin. So welcome po sa Galleria Taal. Ako nga po pala si Sonieto Jonjo ng in-house tour guide po dito sa kauna-unang Camera Museum sa buong Pilipinas. So ito pong Galleria Taal, inopen po siya ng taong 2010 at lahat po ng mga cameras dito from 1800 until the evolution sila po lahat ay gumagana pa. At syempre po ang ating camera collector ay nag-iisa lang. Siya po si Mr. Manny Barretti Morable, isa po si civil engineer at isa po si businessman. Siya po naninirahan sa Manila, siya po 71 years old na, buhay pa po siya. Ah, really? Yes po, every week po umuwi siya dito at siya sa yung nagtutur sa kanyang mga guests. Siyempre po itong bahay na ito, itinayo po siya ng 1870, so 153 years na po siya. At bago po tayo pumasok sa exciting part, papakalala ko muna po kasi mga unang may-ari ng bahay na ito bago po sila sumama. Joke lang po. Kuya, may pasiki, oh. Ayan. Huwag mo nagturo. So po si Ma'am Maria Martinez Ilagan, si Mr. Domingo Ilagan. So wala na pong picture si Mr. Domingo Ilagan. Kasi nga po shy type daw po siya. Camera shy. And then nagkaroon po sila ng 6 na anak at isa po si Ma'am Candida Ilagan Barion. Pang-anim. Si Ma'am Candida ay napakasawa niya po si Atty. Antonino Barion. Kaya po siya naging Marion at nagkaroon po siya ng 3 napakagandang anak na babae. At isa po si Ma'am Nelly. Si Ma'am Nelly po yung nanay ng ating camera collector at siya po yung first editor. And then si Atty. Antonino Barion naman po, isa po siya sa delegate sa the Constitutional Convention at representative siya ng First District of Batangas noong taong 1935. At siya po yung kanyang memorabilia, siya po siyang Freemason. Yan, hindi po yung nasa construction na. Siya po yung gumagawa ng batas. Pero usually yung sinasabi mo yung may honor nito, siya yung ano kadalasan uwi niya dito pag So every Saturday or Sunday, weekend. Dito. Opo, Weekend. So ayun, weekend daw siya. So yun naman po yung ating first wireless flat iron. Yan. Hindi po siya kailangan ko lang sa Bluetooth or sa Wi-Fi. Ang kailangan nyo lang po ay Uling, yes, oo. So let's go po. Let's go. So ito si Kodak camera from 1900 from 1907. So that time wala silang flash and battery. Ito ay tinatawag na Century Studio camera. So pang indoor siya, pang studio lang. So dito tatayo yung ating model. At that time hindi pa uso ang family pictures of grouping as in portrait lang sa isa or hanggang 2 lang. Siyempre dito tatayo yung ating photographer kasi narito ang kanyang view finder. So dito naman po tayo. Ay, ang bait ng ang tour guide So na ito po to. yung kanyang viewfinder. So dito po titingin yung ating photographer sa viewfinder. At gagalawin niya lang po at tatanggalin niya muna po sila. At gagalawin niya lang po si zoom in and zoom out para po mag-focus yung kanyang subject. Okay. And then kailangan niya po mag-cover ng black cloth para po i-check kung perfect na yung lahat. Kasi that time, bawal po ang take 2. Lahat ay take 1. Take 1. At hindi pa po uso ang 1, 2, 3, say cheese or queso. Pwede rin naman try. Uy, ano, nakita mo si Kuya dyan there? Uy, siya, di kanina. From 1860, from 1880, so that time wala pa rin silang flash and battery. At ito ay, kung i-compare natin sa kay Kodak camera, umaabot to ng 20 hanggang 30 minutes nang wala kayong galawan. Ah? 30 minutes?
So, ganun talaga. So, yung comedor or dining area, so ipapakilala ko sa tatlong napakagandang anak ni Ma'am Candidate ni Attorney. Siya ay si Ma'am Nelly. Saan? Ito yung panganay? Siya yung lumaking bata na doon sa may hagdan. Ayan. Kaya siya yung namin ng ating camera collector. At napakasawa niya si Mr. Lupe in yung mga play. So, patay na sila. Sila yung namatay more than 90 years old. Then si Ma'am Corazon, siya yung second daughter. At siya ay, ito yung kanyang first communion nung siya ay nagpapicture ni Victor Rodriguez. Sino naman yan? Siya po si Ma'am Corazon, siya yung ating pangalawang anak. Attorney ni Ma'am Canida. Kaya patay na rin siya, namatay siya 91 years old, December 2022. 91 years old dahil lang sa katandaan. Si Ma'am Charito, siya yung pangatlong anak. Yan, ito yung kanyang wedding pictures. Ganda. And then napakasawa niya si Sir Bienvenido Acoro. Halatang. Ito yung tatlo magkakapatid, si Ma'am Nelly, si Ma'am Corazon, at si Ma'am Charito, ng mga bata pa sila. Di ba nila kanilang age na? So that time, pag kayo daw ay nakaka-LL ng family, dapat ka-continue bilang ng inyong mga anak. Pero pag kayo ay G na G, sobrang dahil daw ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga anak. So syempre kung gaya tayo sa mga studio camera, ito naman yung ating mga portable camera. So portable na sila, pwede na natin sila bitbitin kahit saan tayo magpunta. And where we go. So ito si Kodak camera from 1900, from 1902, from 1905. So nabili sila ni Sir sa France sa ibang bansa. At syempre, ganun pa rin yung exposure niya kahit sa ibang outdoor na. So imagine niyo kung balak niyo mag-selfie habang lumulubog yung araw, baka nakalubog na yung araw, hindi pa na-upload. Selfie doon. Oo, hindi pa nakakadwa kasi ganun pa rin yung exposure niyo. At wala pa rin siyang flash and battery. Bawal pa rin bumalaw. Oo, bawal pa rin kayong gumalaw. So ito naman, yung ibang camera ni Sir, yan ang one of the most comprehensive camera ni Mr. Jack Naylor. So si Mr. Jack Naylor, bago siya mamatay, year 2007, True auction. in-auction niya sa New York. At isa si Mr. Manis na nakakuha ng mga camera ni Mr. Jack Naylor. So ito naman si Century Model 46. Yan. Di ba kakala nyo pambibilang? Pambibi, oo. Diyan i-check kung ikaw high blood na ma'am or masaya pa sa yan yung speed shutter. So ipapap nyo lang siya, kailangan quick release. So dito naman tayo. Ito na ang ating pinakahiling. Kahit dito pwede na tayo magpapamali, pwede na tayo mag-family pictures o group P. Kasi mother and ganda siya ay si panoramic or si panoramic camera. Siya ay si Galax Benget camera from 1914 at siya ay made in Germany. So kung meron tayo mga 0.5 sa ating cellphone, ito ay more than 0.5. Ang nakukuhanan nyo or ang lawak na ay ilan? 7 by 7. 7 point? 7 by 7, sobrang lawak. Ako 7 by 7. Oh, class picture ka no. Kaya luwag na luwag pa. Kaya alam niyo ba mga girls, pag kayo may daladala nito, piling yung member kayo ng 24K, ng deal or no. Ah yes, parang naka-brave case kasi. Brave case, yeah. It's same na rin din. So siyempre, napanood niyo ba yung movie ni General Luna, ni Batang Goyo? Yan, so ito yung camera ginamit nila. Really? Itong exacto, yung dalawang yung ginamit sa movie ng General Luna. At saka sa movie ni Ding Dong Dantes na Portrait of Love, yung si Isa Calzado, yung magkaiba silang mundo. Oo. Favorite ko yun. Diba? So yun yung mga ginamit nilang camera at sa iba pang mga indie films. Siyempre yan naman yung ating first camera magic projector. So nilalagyan ng oil gas or kandila sa loob. Then habang umuusok dito, siya naman yung magsisilbing light. Yan yung sample ng picture na Oo. ayos ah. Pero still, pixelated niya. Parang, pero colored na rin siya. Picture ako kayong lahat. Collection. Kuya, dito na kayo muna kay Kuya, oh. Ano purpose nito yan? Collection nga. Ayan. Yung mga... Diyan yung zoom in and Zoom out. para lumapit. Di ba sa atin ginagawa na lang? Tapos yung atin naman ngayon, may mga point 1 sa mga cellphone natin. So ito na si mini pocket Kodak camera. Si mini pocket Kodak camera, dito na yung evolution kasi hindi na natin kailangan mag-antay ng napakatagal. Kasi 3 seconds Medyo lang siya. digital na to sa... Hindi pa siya digital, medyo mas maliit na lang yung exposure kasi 3 seconds na lang. At dito na uso yung words na tara kodakan kita or tara magpa-kodak tayo or mag-kodakan tayo. It means tara mag-picture tayo.
or picturean kita. Yan, kailangan lang, every time nagpipicture kayo, kailangan nyo siyang i-rewind kasi pag hindi siya i-rewind, makikita nyo kung yung ano nyo. So, na magdodobling kayo o magkakaroon kayo ng shadow or magiging blurred kayo. O minsan mamimiss nyo naman yung mga magaganda yung pictures. Yan, sila Kodak 1934 from 1930. Ito naman sa ating si Polaroid camera. Si Polaroid camera, Polaroid? ito yung ating mga tinatawag sa younger generation na Instax. Instax. Yan. So, kaya lang, nung generation nila, ito ay sineshake pa. Di ba sa Instax, bawal i-shake. Yan. So, ito yung at mas maganda yung paper nila kasi may pinaka-fiber. Yan. So, sila yung mga kauna-unahang mga Polaroid na tinatawag na Instax ngayon. Anong yung Kodak brand ba yan or Kodak, it's a company, pero yung Kodak talaga, hindi talaga sila nakapokus sa pagbebenta ng camera. So, kaya kita nyo, wala siyang evolution. Walang, di ba, para siyang Nokia na cellphone, so ang focus niya talaga ay film. film lang? Yeah. Oh, alam ko may Kodak kasi na film. Film na talagang ang kanilang ibinebenta. Pero hindi in camera tayo. Oh, hindi talaga camera yung kanilang binebenta. Yan. Kita nyo, hindi sila nagkaroon ng Gcam. Oo, walang. Siyempre, ito na, pwede na tayo magpalaki ng mga pictures kasi meron tayong photo enlarger. Yan. So, Ano naman yan? ito yung photo enlarger, pagpapalaki ng ating mga picture. So, dito siya, i-adjust mo lang kung gaano kalaki yung image. Nagana pa rin yan? Yes po, ito ay ginagamit sa darkroom. So, isasaksak mo lang siya. Ah, okay. So, ito naman yung ating viewer. Ano naman yan? Ito ay 3D viewer. So that time kasi wala pa tayong mga video. Yan ang pinaka-video album nila dito. Ayun nga. Ang perfect naman. Yan yung 3D viewer yan. Kasal sa Sino naman to? Si Ma'am Charito. Ang ganda niya. Ewan ko kung makita ang UCO. Ang ganda niya. Tsaka yung husband niya. Ang gwapo oh. Yung 86 years old. Ang ganda niya. Opo. Hindi ba sila mga Spanish or Kastila? May konting classes. Halatang mayaman sila kasi sa mga Kasi that time wala pa tayong mga video. Oo. So, malalaman mo mga pamilya dati kung mayaman, kung may photo album. Yes, oo. Isa rin yun. Oo, sila. Ang linaw. Linaw nga eh. Parang iPhone nga. Silipin nyo. Hindi naman cellphone talaga. Saan bang Pag pinicture kayo dyan sa isang papel nyo na pictures, magiging dalawa yung image nyo. Yan. And then pag sinihip nyo sa dito sa VR, yung nga dalawang mata nyo, iisa lang yung makikita nyo. Pero dalawa. Tingnan mo. Parang gano'n. Parang gano'n. Yan, kaya na, mas malaki siya. Ay, oo nga. Yan, ito yung Taal Town, dito siya. Yan sa may munisipyo. Gano'n naman kasi ba? Wala pa siyang evolution, burol pa siya. 99. Ano to? 1900. 1900. So, ito yung mayayaman na talaga. Actually, mga Batanggenyo until now, hindi mo lang malaman, mayayaman. Mayaman talaga kasi yung bayan ng Taal, bago makalating yung mga produkto ng ibang bansa, especially yung mga China. Oo. So, dito talaga, bago sila makalating ng Manila, dito mo na sila papalitan ng kalakas sa bayan. Yes. Then ito naman yung mga one-time use na flash bulb. Yan, yung bumigat niya, puputok siya. Then every time magpipicture kayo, palit lang ang bumigat kasi siya ay disposable. At meron siyang literal na lalabas na uso. Kung napanood yung movie ni Sarah Geronimo at Nino Mabilia na Miss Granny. Yes, oo. Ito yan. Yung bumata si Nino Mabilia, naging si Sarah Geronimo. Yes. And then ito naman si Rolleiflex camera. And then ito naman yung 500 peso bill. Kaya halimbawa may ambaga sa mga kakaibigan. So yung mga kaibigan natin hindi nawawala yung medyo magpapasikat ng konti. So pag yan ang nilabas mo, sabihin na kaibigan, wow naman ang pera mo literal. Laki talaga dito. Di ba? Laki talaga. Laki talaga. So, in-enlarger lang namin yan kasi para mas ma-appreciate si Benigno Aquino Sr. Oo. So, si Benigno Aquino Sr. Bago siya maging isang politician, isa muna siyang correspondent. Siya ay nagpunta sa Korean War during World War II. So, akala ng mga Koreano, sundalo siya lang ipagpalitan ng putok habang sa cover. Yung pala siya ay pictures ng picture. At ang gamit niyang camera ay ito, yung mga Rolleiflex camera. Kasi yung viewfinder niya ay sa taas. Kapag ganito yung silip mo, dito ka. Sa taas. Canary. Yeah, siyempre hindi lahat magkakameron yan. Kasi dapat meron Legit yan? Yes, original po siya. Yeah. In generation of Mr. Sean Connery, ang old James Bond. Yeah, so ito naman po si F1250.
Si F1 250 ang kauna-una pong ginagamit ng mga vlogger. 1970. Yes, yan po yung kauna-una ginagamit ng mga vlogger sa Japan noong taong 1970. So may vlog na before? Joke lang, wala pong vlogger noong taong 1970. So halimbawa ito yung gamit mo, normally 34 hanggang 36 shots. So pag naubusan ka ng 50 steaks sa time para makapag-change ng film, ito ay 250 shots na. Hindi nyo na kailangan mag-worry, baka maubusan ka ng film. Halimbawa may kinukuha ng kang wedding event, kahit ilang kiss the bride, kaya-kaya itong kuhanan. Kasi meron na siyang lagay ng 2 extra pins bukod yung nasa gitna. 1970, pero medyo high-tech na 1970. Oo. Di ba may gimbal na? Yun nga sabi ko, may handle. Legit yan, 1970. Parang... Yes, opo. At saka 250 shots na more ang ginagamit sa pang-filming. Ito yung ating mga Nikon. So si Nikon, sino yung mga limited edition camera? Ito si Millennium camera, year 2000, Year of the Dragon, Chinese New Year. So, pag pinicturean ka dyan, may lalabas na maliit na dragon. Joke lang. So magkakaroon ka lang ng watermark na dragon. Di ba may watermark? So yung pictures mo may dragon na watermark. Parang ngayon yung signature ng... Oo. So ito naman, si Nikon FA Gold. Si Nikon FA Gold sa 24 carats gold-plated camera. So take note ha, ma'am sir. Yung body ni Nikon na gold-plated ay binalutan ng balat ng butiki is covered by laser skin. Are you sure? Ay, oo nga, legit oh. Legit po yan ha. Sure? Basahin niyo po. It's covered by laser skin. Ano po ba ang Tagalog sa laser skin? Balat ng butiki. O, di po ba? So imagine niyo po, sa 2,000 camera, ilang butiki ang pinatay nila? Ilang piraso ang camera na yun? 2,000 pieces lang po. Sila po ay oo nga, 2,000 pieces. Collectible items o limited edition na camera. Meron si Sir Noy. At ito naman po si Calypso. Si Calypso po yung kauna-unahang underwater. Ito lahat yung Calypso na to. Hindi po, ito lang po. Si Calypso ang isa sa mga naunang underwater camera. In-invento siya ni Mr. Jacques Inesco Studio, isa siyang Belgian engineer. Yan. At hindi siya yung brand ng plastic labo ha. Yung pang ice candy. Yeah, underwater siya. Sa yung kauna-unang underwater, 35mm na underwater. At siyempre, nakipag-business partnership siya kay Nico, kaya nagkaroon ng Nicolas 1, 2, 3, 4, 5. 1960, 1960, 86. Every 5 years ata yung kuha nila. Oo, yeah. Sila ay... 5 years. Magandang style ng camera. Oo, yeah. At siyempre, ito na yung ating 617 from 1983. Ito ay ginagamit na mostly sa Discovery Channel. Kahit kaya lititang detalye ay kaya... meron nang palang ganung lens before? Yes. So, kaso malaki lang yung lens nila kasi ngayon mga maliliit na. Ayan. So, mamaya explain ko siya kung bakit kung ano siya. This one ano to? Ito yung kauna-unahang camera ni Mr. Manny. Dito siya nagsimula ma-inlove sa camera. Nung 12 years old siya, binigyan siya ng kanyang uncle ng isang Royal 35M na camera. Pero that time hindi ko gumagana. Medyo may sinadid yung kanyang mga lens. Legit, ito yung first one niya? Yes, yan yung first camera niya. And then, ginawa niya, kinalas niya yan, tapos nilinis niya. Then, sa rin yung nagbalik. Tapos nakita niya lumina yung camera, tapos gumana na. So, nag-ipon siya ng baon para makabili ng mga film. And then, nung nakapag-picture siya, just mo lang na-inlove lalo sa camera. Then, nangolekta siya, nangolekta. Yan, siyempre kung meron tayong pang underwater camera, meron tayong pang land. First. Legit yan sa pang outer space. So, kung sino man gustong balak magpakasal, at siya si Yashika and Mamiya. Ay, oo nga. Mas malinaw siya. Siya yung replica ni... siya yung ginaya niya si Rolleiflex camera. Pero, kumbaga new version. Same ano siya. Yung lens niya ay nasa top din. So ito naman yung Marcos family and Aquino family. So pinagtabi na namin sila para walang away. Totoo. Both love namin sila. Ang kuha ni Kuya. Emily's Kuya. So dito tayo pipigyan ko na kayong lahat. Tapos na tayo mag-ikot dito sa Taal Gallery. So, A few moments